Ngayon mga kalamay, tutungo tayo sa pagtalakay kung paano matagumpay na nilabanan ng Pilipinong kasundaluhan ang hukbo ng mga Chinese noong nangyaring digmaan sa Korea. Ang sagupaan ng World War II ay binubuo ng dalawang puwersa, ang Axis at Allies. Ang mga bansang kasali sa Axis forces ay ang Japan, Italy at Germany. Ang Allies naman ay binubuo ng bansang France, Amerika, Britain at Soviet Union. Talo ang partidong Axis kung saan matatanda natin ang ginawang paghasik ng lagim ng Japan sa ating bansa. Kabilang din sa sinakop ng mga Hapon ang Korea na kung tawagin noon ay Chosen o Joseon. Noong August 15, 1945 matapos ang pagkatalo ng Japan ang World War II, dito nagsimulang mahati sa dalawang Korean Peninsula sa pamamagitan ng 38 parallel. Paano nga ba nangyari ito? Bilang background, ito ang nangyari. Noong sumuko ang mga Hapon noong World War II, nagsisulputan ang mga ito sa mga bansang sinakop nila. Tulad ng nangyari sa Pilipinas, eksaktong pangyayari ang naganap sa Korea. Nagsialisa ng mga Hapon sa Korea. Ang problema ay nagsimula nang ang dalawang bansang nagwagi sa Allies ay nagkaroon ng interes na mapa sa kanilang kamay ang Korea, ang Amerika at ang Soviet Union. Para sa ating halaman, mga kaalam, ang Russia ay ang pinakamalaking bahagi ng Soviet Union bago ito ma-dissolve o magkawatak-watak. Dahil ang Amerika ay umiiwas na magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon sa Soviet Union na makapangyarihan noong panahon iyon, nagmungkahi agad ang Soviet Union na hatiin na sa dalawa ang Korea. Ibig sabihin nito ay ibibigay sa Soviet Union ang North Korea at ang South Korea naman ay mapapasakamay ng Amerika dahil kay Dean Rusk at Charles Von Steele, mga top officials ng Amerika. Hinati na ang Korea sa dalawang bahagi gamit ang 38 parallel. Ano nga ba ang 38 parallel na ito? Ang 38 parallel ay ang mga linya sa ating globo na makikita 38 degrees pahilaga magmula sa equator ng Earth. Ito ang kanilang piniling measurement dahil sa pagkakapantay nito sa dalawang bahagi ng Korea. Dahil sa nasabing suggestion ng dalawang opisyal ng Estados Unidos, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Soviet Union at matik pumayag agad ito sa nasabing suggestion ng Estados Unidos. Si Joseph Stalin na leader noon ng Soviet Union at ang leader ng Amerika na si Franklin Roosevelt ay nagkasundo naman sa hatian sa Korea. Wala naman kahit anumang ideya ang mga mamamayan ng Korea sa gagawing hatian sa kanilang bansa. Nang malaman ito ng mga Koreans ay sobrang kanilang ipinahiwatig na paglaban sa nasabing ideya. Sila ay naghihimagsik na ibalik ang kanilang kasarinlan o ang pagiging independent. Isipin niyo na lang, hindi na nakaka-recover ang mga Koreans mula sa pananakop ng mga Hapon. Dinagdagan pa ng hagupit ng World War II. Sobra na ang dinanas nila. Mahatian na at mukhang ito pa ang pagmumula ng digmaan. Nanindigan ang mga Koreans na ibalik ang kanilang kasarinlan, ngunit syempre ay hindi nga ito ang naging kaganapan. Ang dating magkakampi sa pakikipagdigmaan ay ngayon ay magkaaway na dahil sa naganap na pagkakahati ng Korea at agarang pagkontrol sa ginawa ng Soviet Union at Amerika laban dito. Nagresulta ito sa labis na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na tinawag kinalaunan bilang Cold War. Noong 1948, ang leader na itinalaga sa North Korea ay si Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Sa kabilang banda, ang itinalagang leader ng South Korea ay si Syngman Rhee. Dumating naman sa punto na ginusto ni Kim Il-sung na mapa sa kanyang kamay ang buong Korean Peninsula. Hindi lang ang North Korea maging ang South Korea, gusto na niyang makuha na. Ngayon, paano naman naging magkaibigan ng North Korea at ang China? Sa totoo lang, malaki ang nagawang tulong ng North Korea sa China, lalo na't noong Chinese Civil War. Sa pagitan ng grupo ng mga communists at nationalists, malaki ang nagawang suporta ng North Korea sa China, lalo na sa pag-supply ng mga kasundaluhan at mga armas. Dahil dito ay malaki talaga ang naging ambag ng North Korea sa ginagawang pakikibaka ng China. Ang tagumpay na ito ay naging dahilan upang maitatag ang People's Republic of China. Ito niya ang naging dahilan upang manumpang China na tutulungan nito ang North Korea anumang digmaan ang kaharapin nito. Dumako muli tayo sa ambisyon ni Kim Il-sung na makuha ang buong Korean Peninsula. Ang ambisyong ito ang nagdulot sa pakikiiringan ng dalawang bahagi ng Korea kung kaya't nagkaroon ng Korean War. Noong 1948 ay pinasok ng mga kasundaluhan mula sa North Korea ang protektadong border ng South Korea. Ginawa ito ng North Korea habang malakas ang loob nito dahil naka-back up ang Soviet Union at China.
Nagdulot ito ng pagkasawi ng maraming mga South Koreans dahil sa madugong engkwentro ng dalawang panig. Ang United Nations naman ay dineklaran ang pagpasok ng North Korea sa border ay isang uri ng pananakop. Ang ginawa naman ng United Nations Security Council ay ang pagpapadala ng tulong sa South Korea dahil sa sinapit nito. Nag-deploy pa ng reinforcement o tulong militar dito dahil sa ginawang pananakop ng North Korea. Wala naman talaga dapat sa eksena ang Pilipinas dito. Nagre-recover pa lang ang Pilipinas mula sa gera at dahil na rin sa ginawang pananakop sa atin ng mga Hapon. Kakatapos lang ng mga dagok na ito, tapos ay panibagong dagok na naman. Kahit pa ganito, isang Pilipinas tumugon sa panawagan ng United Nations na tulungan ng Korea sa kinakaharap nito. Noong August 7, 1950, ang dating Pangulo si Elpidio Quirino ay nag-utos na magpadala ang ating bansa ng 5 combat battalion teams. Binubuo ito ng mga 7,420 na mga combat troops natin. Ang tinawag dito ay Philippine Expeditionary Force to Korea o ang PEFTOC. Ang ilang battalions na pinadala ay ang 2nd, 10th, 14th, 19th at 28th Battalion Combat Team. Noong September 10, 1950, dumating sa South Korea ang 10th Battalion Combat Team ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahang military reinforcement na dumating sa South Korea. Pagdating dito ay nakita ng ating mga kasundaluhan ang labis na pinsalang sinapit ng South Korea mula sa pag-atake ng North Korea. Kahit saan ka nga naman tumingin ay halatang marami na ang nag-aalsa balutan mula sa South Korea. Kalunos-lunos nga ang sinapit ng mga mamamayan ng South Korea dahil sa pangyayaring ito. Totoong relate ang ating mga sundalo dahil sa nangyari din naman sa atin noon ang eksenang ito noong panahon ng gyera. Ang unang ginawang hakbang ng 10th Battalion ay ang pamimigay ng pagkain sa mga South Koreans na labis na naapektuhan ng gyera. Binubuo ito ng halos 1,000 mga kasundaluhan natin. Bahagi din ang nasabing batalyon ng 65th Infantry Regiment of U.S. Infantry Division. Kinalaunan noong November 11, 1950, bandang alas 7 ng umaga, bumiyahe na ang 10th Battalion mula sa Mundong papunta sa Singye. Ang ibig sabihin nito ay pinasok ng ating mga kasundalohan ang border tungo sa North Korea. Tinawid nila ang mga lugar maging ang mga burol papunta sa loob ng North Korea. Ngunit bago pa nila mapuntahan ang mga burol, ay nadaanan ng kanilang sakyan ang isang landmine. Ito ang dahilan ng pagsabog nito at pagkasawi ng mga sundalong lulan nito. Dahil dito ay nabawasan ng mahigit 1,000 ang sundalo ng ating hukbo. Habang nilakad naman nila ang burol ay nakakita sila ng ilang mga sundalong taga North Korea. Sa gitna ng pag-clear ng ating mga kasundalohan sa area ay sinimulan ng paputukan ng mga North Korean na sundalo ang ating hukbo. Ang ating sundalong si Major Maximo Young ay nasa loob noon ng tangke. Habang pinapaputukan ng ating mga sundalo ay sinilip ni Major Young ang kanyang periscope sa loob ng tangke. Nakita nito na hindi man lang nakagalaw ang mga kasamahan niya. Ito ay dahil patuloy na pinapaulanan ng bala ng mga kalaban. Maski ang tangke nila ay naapektuhan ng bagya dahil dito. Kung kaya't ang ginawa ng tank commander ay pinaandar nito ang tangke at nakita niya sa periscope ang North Korean troops. Malayang nakakagalaw ang mga ito. Dahil bagyang malabo ang view ng periscope, dumungaw palabas si Major Young. Mayroong machine gun sa bandang itaas na bahagi ng tangke at ito ang ginamit niya upang paulanan ng bala ang mga North Koreans. Nataranta sa tunog pa lang ng machine gun ang mga North Korean soldiers. Dahil dito ay tuloy lang sa pagkaputok ng machine gun si Major Young. Ito na rin ang ginawang tsansa ng mga iba pang mga kasundalahang Pinoy upang paputukan ng bala ang North Korean soldiers. Umabot ng halos 30 minutos ang haba ng naging enkwentro ng mga North Koreans at sundalong Pinoy. Sa dami ng nasawi at apektadong North Koreans, isa lamang mula sa ating kampo ang sinawing palad dahil sa enkwentro. Ito ang tinawag na Battle of Mudong kinalaunan at nakatala sa kasaysayan ng Korea.